Father, we thank you so much, Lord, that your power, O God, ang imong gahom, Lord, imong ginapakita, Lord. Your power is being manifested in this place. Pinaagi sa kinabuhi si mga kanakan, O God. Kamitan, Lord, na aniya din dapita, O God. Nagatapo kami because we long, we thirst, we yearn for your presence, O God. Ginasik na mo, Lord, that we will be filled with your power. Be clothed with your glory. Be comforted, Lord, with your word, with your love, O God. And thank you, Lord, na wala dyan ni mo, Lord, gihikaw, gikan sa mga katawan, Lord, kana, Lord, na pagbati, O God. Nasa mo presensya, Lord, kami matagbaw. Nasa mo presensya kami, Ginoo, may kapahulayan. Nasa mo presensya, Lord, makaila kami, Ginoo, kalinaw, God. Na diha sa imong mga saad, Ginoo, dinha sa imong mga promises. Mawala, Ginoo, ang among mga kabalaka kay Lord, mas labaw pa ka kaysa mga problema, sa mga pagsulay, Ginoo, na magiagian karon, O God. And that is your call, and that is your challenge sa matag usa kanamo to believe in your promises, O God, that you will never leave us nor forsake us, Lord, until ma-accomplish nimo, Lord, ang imong promise sa matag usa kanamo, O God. And throughout, Lord, sa tanang panahon sa mong kinabuhi, all throughout our journey with you, we have been hearing sa nakadungog kami si mong pulong, mga pagdasig, mga pagtudlo, mga pagbadlong, Lord, mga pagparimay, pinagi sa mong word. And Lord, we are confronted every day. Every day, Lord, we wake up, we are facing, ginatubang na mo, Lord, kining choice to follow you, to obey you, or amo ang sundo ng amo ang gusto. Lord, as we continue to study your word today, hatagi kami kaalaman tagos sa kanamo to really stand and to make a decision, O God, to follow you. With reckless abandon sa mga kasing-kasing, O God, that we will forsake mga butang na mga makababag, makapabugat sa mong pagsunod ya kanimo, and to follow you, God, with commitment and with conviction. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palapatan po Diyos igsoon, magapabilig sa pagtindog. If we have your Bibles with you, atong ablihan igsoon din sa book of Matthew. Mahapit na matapos ng series in the book of Matthew chapter 7 verse 13 padulong na sa 23. Matthew chapter 7, 13 to 23, nagsulti ang pulong sa Ginoo. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ang ginamagapanalangin sa iyong pulong, magapangingkod kita. So we are now on the second to the last na to na si Mana Igsoon sa atong series talking about the Sermon on the Mount. And this week, and this Sunday, we'll be talking din sa Matthew 7. Siguro familiar kita ni Igsoon na passage from verse 13 down to 23. Siguro bata pa ta, natudlo na sa to sa Sunday school. Kung na-evangelize naman ta Igsoon, natudlo na nakadungnataan ni Igsoon. And we are very aware, diba? Kabalo na tayo Igsoon alin na verse. And sometimes we are confronted, sometimes maglibog tayo Igsoon, no?
about sa atong pagpangalagad, sa security sa atong pagpangalagad igsoon. And every day mumata kita igsoon, we are always facing a choice. So ang inang gisulti na life is a choice. Life is what you make it. Depende sa iyong gipili nimo, that will be the result of your life, that will be your destiny. So ang title nato igsoon sa mensahe sa puno sa Ginoo kamang kabuntagon, we title this Choose Jesus, no? Pilion nato si Jesus igsoon. Si Jesus igsoon wala ta niya ginapugos, wala ta niya gina-coerce na mosunod diha kaniya. He always gives us a choice igsoon. All throughout the Bible, God is not dili siya kanang bitawng ginatuok, wala kanya gigunitan sa liwig igsoon to obey Him. He just gives us a choice whether to obey Him, musunod man ta diha kaniya, mutuman ba ta niya, or mutuman ta sa tong gusto. But even bisag unsa tong pilion igsoon, there will always be consequences. There will be maayo na consequences if you choose to follow Jesus, if you choose to make Jesus as your Lord and Savior, there will be good consequences. But if we choose kung atong piliyon, atong kaugalingong dalan, atong kaugalingong gusto igsoon, then there will also be consequences in the later part sa atong life igsoon. Labi na ang atong mga ginapili sa kinabuhi karon igsoon. Bisag kinang ginagmay lang atong mga desisyon sa atong kinabuhi. Sometimes we think na wala man ni kalabutan siguro sa akong eternidad, but actually igsoon, everything that we do, tanan to decision sa atong kinabuhi igsoon. Pag dumala man sa atong pamilya, pag dumala man sa atong kaminyoon, pag dumala man sa atong trabaho, mga negosyo, pag yung sa man atong paggamit tong kwarta, yung sa man atong pag-amping atong pagpangalaga sa Ginoo, every decision that we make igsoon sa atong kinabuhi has eternal consequences. So it's either eternal life or eternal death. So Jesus, pa-conclude na si Jesus din na sa iyang wali igsoon. Imagine, no, si Jesus na siya dito sa Sea of Galilee, kilid sa bungtod sa Galilee igsoon, ang mga tao na minaw igsoon, daga around 200 to 300 ka mga tao na minaw sa iyang wali. So taas kay ang wali ni Jesus, and Jesus gi-present niya ang balaod pag-abot sa diya sa gingharian. Diba? Usually ang bukid, kung mo ang Bible igsoon, no, usually ang mountains, they represent kingdoms and thrones. Asa man nakigmeet si Lord kang Moses, di ba, dito sa bukid. Asa man nakigmeet si Lord kang Elijah sa bukid. Asa man nakigmeet si Lord, asa man nag-transfigure si Jesus na uban na si Peter, James, and John, it's usually sa mountains. So, in the Bible, mountains, they picture kingdoms. Mountains picture thrones. Di ba? Usually bukid, pinakataas, overlooking siya sa mga syudad, overlooking siya sa mga katawhan igsoon. So it represents kingdom. It represents the dwelling place of God. Even sa mga alamat, di ba? Mga alamat, mga mythology na to, mga legends na to. Di ba? Makusok ka ng mga, di ba? Mga Mount Apo, dihan nagpuyo ng mga diwata. Di ba? Even sa mga Japanese na folklore, sa Mount Fuji, dihan nagpuyo ang mga Japanese gods. Sa Greek and Roman mga mythology, sa Mount Olympus, nagpuyo dito ang mga Greek gods, sila Zeus, sila Athena. So mountains is always a picture of kingdom and kanang authority. And symbolic kayo na si Jesus, nagtindog siya dito sa bungtod, he's declaring the rules of His kingdom. Gisangyo ni Jesus, unsay balaod pag-abot nila sa iyang gingharian, because ang balaod sa kalibutan runs contrary, kabaliktaran siya sa balaod sa gingharian sa Diyos. And Jesus, when it comes to the rules of the kingdom, it's very challenging. Na to the point na even gani ang imong pagdumot sa inyong katao is considered murder. That even ang lustful thought nimo sa isig kababae ba nimo, isig kalalaki, or vice versa towards your opposite sex is considered lust. That even your pride, ang negligence nimo sa imong asawa o sa imong bana is considered as a divorce. Di ba mas bugat gani ang balaod sa gingaran sa Ginoo, that ayaw pa ni malos. Jesus, do not ayaw pa ni malos. Pasaylo ang imong offender. Do good. So, imong tanan nagsun, magbugat kayo ang balaod when it comes to the kingdom of God. That even si Jesus, nagsun si Jesus na unless ang imong pagkamatarong mulampas pa
sa mga Pariseo, you cannot enter the kingdom of God. And that's very impossible sa bisan kinsa na makalapas dun sa righteousness sa mga Pharisees. We can only attain that through the righteousness na gipakita o gihatag, gi-offer ni Kristo, igsoon. And so, gisummarize ni Jesus, di ba, murag, to conclude, si Jesus, no, to conclude, so the kingdom of God, unsay nagagovern na balaod? What's the governing rule? Gisummarize ni Jesus para masabtan sa mga katauhan. So, as Jesus in verse 12, so the rule in my kingdom is this. So, whatever you wish that others would do to you, kung gusto nimo na buhaton sa uban diha sa imuha, do also to them. Diba? Familiar sa atwa na usually kanang Confucius na term na if you do not want others to do unto you, do not do unto others if you don't want others to do unto you. Medyo negative side. But si Jesus, he's more in the positive na perspective. Diba? Kanang buhata sa uban kung unsay gusto nimo buhaton pud sa imuha. That is the simple summary when it comes pag-abot sa gingharian sa Ginoo, because just for this is the law. Gisummarize niya ang balaod sa mga o ang prophets. The prophets, that's the several books in the Old Testament, no? The book of the prophets and the book of the law. So, kung isummarize nimo ang balaod, usa may gipakita. Paghimog maayo sa si katawo. Kung gusto po ka, nabalik ka pag maayo. Simple as that. That's the golden rule. Gusto ka panalangin sa Ginoo, i-share mong panalangin sa uban. Gusto ka pasaylong sa Ginoo, pasaylo ang uban. Gusto ka respeto sa mga tao, respeto ang isang katao nimo. It's simple as that. Igsoon. Gusto nimo ma-enjoy nimo yung marriage, you honor your wife, you honor your husband. Gusto ka na dili ka mabalaka igsoon, dili ka gusto mong problema, focus you diha sa Ginoo, salig sa provision sa Ginoo. You can see it's simple as that. And Jesus, no, after that, He gave a challenge sa mga katawan. So, humana giwali ni Jesus ang say sulod sa gingarian, ang say lifestyle sa mga katawan din sa gingarian, ang say balaod din sa gingarian, gisummarize niya in a nutshell, do unto others if you want others to do to you. So, naghatag karon si Jesus o challenge. Ang mga itong gibasa ng text ganiha. And this challenge, gipakita ni Jesus through illustration. Actually, upat ka illustration, but sa tulo sa lang karon, next Sunday ng isa. So, tulo ka set by twos, 3 sets of twos. So, na comparison between this, the narrow gate, the wide gate, the false, the good fruit, the bad fruit, the good follower, and the bad follower. So, nga na ba? So, usay ginakontra si Jesus, the two ways. That's in verse 13 to 14. Muna itong outline karon, the two fruits, 15 to 20, and the two followers, 21 to 23. Dapat na ito tanawon ng ni siya because Jesus is giving the people the chance to respond. So, nas Jesus, so nadunggan naman ninyo ang gingarian sa Ginoo. So, mao ni, what will you do? Unsa may mong buhaton karon? I will give you an option. I will give you a choice. Musulod ka ba? You want to become a part sa gingharian sa Ginoo or you want to become a part sa gingharian sa kalibutan? It's up to you. So let's start with number 1, the two ways and duha kadalan. Siguro familiar kita ni Igsoon, no? The two roads, the two ways. In Matthew 7:13 to 14, exalted Jesus that His is a command sa iya mga disciples, enter by the narrow gate. So, unsa ang una ganin na gate na gisulti Jesus? It's the narrow gate. Di ba? Masigpit na pultahan sa na translation. It's a very narrow gate. And Jesus commanded His disciples na to choose that. It's a command para sa anyone na gusto mo sunod kang Jesus to choose that narrow gate. Dili pwede na, I want to be, gusto ko masunod Jesus, but gusto ko diri sa sa wide gate. Ma-explain niya. The word narrow gate, it's a word na, kung i-describe nimo, that's kanabitang grabe kay kaguot, It's not just kanamurag, gamay lang na kalsada, but marabitang nisulod ka o kanang hallway na grabe kaguot. Na kung nakay fears, kung na kay phobia sa mga tight spaces, kung na kay agoraphobia, our crowd, na mga
una kay fear sa mga tight spaces, igsoon, no? Mura kag mag-anxiety o mag-panic attack ka. Because the picture there is murag igura dyan sa isa katao ang kalsada. It's a very narrow road that only one claustrophobic na Islam at may bright ng asawa. So, kanang bitang, it's only good for one. And nisulti pa Jesus igsoon na it's very difficult to find that you need guidance to traverse it. Kailangan mo wisdom, kailangan mo guidance, giya, para matud-an mo asa na siya. And the second gate, ng sulti padria, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. So, unsang ikaduha na po na gate? It's the open gate. It's the wide gate. The gate is easy. So, dali ra kaayo. Kung di ka gusto problema, kung di ka gusto hassle, kung di ka gusto o kuskus balungos, enter to that wide gate. It's easy to follow. There are plenty of room for people. Magsabay ta, o sige, dito, kilit-kilit ta. Unlike sa narrow gate that you need to make a commitment na isa ra dito makaagi dinaa. Di pwede magsabay, di pwede na dinagan mo, but isa ginagmay ra dito igsoon. There's a lot of room for people igsoon na pwede sila magsaag igsoon. But Jesus said na bisag unsaon igsoon kana nadalan, ang katapusan niya is kalaglagan. It leads to destruction. Actually, kitang tanan igsoon, by birth, we are born into this wide gate. Pag anak na to sa kalibutan igsoon, gakamang nga ta, nagalakaw kita igsoon dinhi sa wide gate padulong sa kalaglagan, because the Bible tells us igsoon na kitang tanan for all of sin and fall short of the glory of God. And since we are sinners, we are meant to receive judgment and condemnation from the Lord. But God gave us another path. Gata sa Ginoo lahin na path igsoon, that narrow gate. Ngano man nadaghan kaya ang mga tao na gusto dinaa sa lapad nga dalan? Is it ba kay nadina ang kahilayan? Is it ba nakatong nadiha ang tanang klase na kadautan? But I think kung kay gusto sila og dali ra. Pas-pas. Quick. Natay gitawag igsoon, di ba, na instant gratification. Di ba? Instant gratification na. Gusto nimo ma-enjoy and you want to enjoy it now. Gusto itong instant. Gusto ka mong kaon, gutom ka, di na ka gusto magluto pa. Gusto ka pansit canton, di na ka gusto magluto pa, magchap-chap pa. So, na-instant pansit canton. 2 minutes, 3 minutes, na kay canton. Just add water. Di ba? Kung gusto ka igsoon na kay balay dito, di ka gusto magpapag-engineer, architect, o sa padinaan, ay mga subdivision, bayad lang ka dinaa. Mantlihan na nimo, instant balay. Di ba, daghang kita pagkaroon, iba, instant coffee. Di ba, kapoy magtimpla kape, mag-brew ka, kapoy, in 5 minutes, 20 minutes. Just add water. Kada kasagal, just add water lang dyan. Kaya ang tao, gusto silang instant. Kita, mabuna mga tao no, by nature, di ta gusto magulat. Di ta gusto magpaabot. Di ta gusto kumahimo. Kung naay pinakasayo, pinakadali, dinha ta. Ginamit ang tao na express lane. Kaya gusto ta pas-pas. Di ta gusto kuskus balongos. Even sa itong time karon, nung nanay tayo katawag instant boyfriend, instant girlfriend. Kapag mo, sa Japan, nasa tawag na girlfriend or boyfriend for hire. Kung forever alone kay ka, kung gabi dyo ka kadesperado na magkauyab ka, pwede ka mo rentaw girlfriend or boyfriend for a day. Di ba? Ngayon pa, kung gusto kag holding hands, nga kung gusto mong selfie, na yung mga presyo, nga na, grabe, no? Instant wealth, di ba? Daghang kay mga investment, nga na, balik sa mo, within 3 months, balik sa mo 30%. Di ba? Daghang kay mahagbong na, igsoon. No, diba? Last times, daghang kay mga nabiktima at igsoon. Nagkapakapa, di ba, nga na? So, daghang kay even instant Christianity, daghang kay mga tao na daghang sa instant ilang pagkakristohanon. They think na musulod sa simbahan, Christian ako. Poop! Going to akong langit. Diba? As long as I'm part of this organization, this church movement, this Christian movement, so I think na I'm secured here. Kaya dako siya na movement, dako siya na church, it's a mega church, daghang kay slag membro. So, instant Christianity ko. So, feeling ako, I'm here na. Siguro, the wide road is not, dilit kay tungod,
kay daghang kay kahilayan din ha, because sometimes sa kahilayan no, grabe ka deceptive, di kini mailhan at first. But so kay dili ta gusto maningkamot. Dili ta gusto maglisod. Dili ta gusto o kanang paanjo, dili ta gusto bitaw na mag-struggle pa. Gusto tag instant. Kita tanan, gusto tag instant. Pero dili pwede nga na sa pagpangalagad. Okay ra sa pagkaon, no? Pero sa pagpangalagad, dili nga na. There's no such thing as instant Christianity, so on. And Jesus is talking here in verse 14 that the gate is narrow that leads to true life. Jesus is talking about intentional discipleship is hard. That's why Jesus nagsulti na enter through this narrow gate, because kung musunod ka kang Jesus, it's never easy. It's a struggle. It's an everyday uphill battle. So ngay, anong struggle mo siya? Because nakigbisog ka sa unod. Nakigbisog ta sa mga temptasyon. Nakigbisog ta even our doubts. So on. We are fighting, but Jesus is calling us to follow Him and to trust Him. And this, sama sa gisot kining so kananadalan, it's so narrow na dili pwede na naakay dala-dala pagdaghang kay mga butang. Diba? Usually, kung kita mang biyahe ta, kay daghang katagdal, mga maleta, mga backpack, kung sa padinaa. But ang gisot ti direa, iksoon, this narrow road, it's enough for one person. Na kung naakay dala-dako na bag, di dyan na siya maigo. Kung naakay dala-dako maleta, iksoon, di ka maigo din ha. And Jesus is calling us to remove this baggage, ang baggage mo, self-righteousness, imo bang garbo, ang imo bang pagkadalo, ang imo bang usaba ka ng mga butang nakabalo ka na makababag sa imo pagpangalaga sa Ginoo, imo ba mga sala, imo ba mga immoralities, bisyo ba, imo ba mga unconfessed sins sa Ginoo, imo bang hatred na bakit kapungot pagdumod igsoon, kana mga butang nga igsoon, it will prevent us from entering into this narrow gate. Mula si Jesus, di ka pwede makasulod na, di pwede na, di ba, kasi try ta sa airport, security, katry mo sa airport, pahubuan ka, hubo. Sa mo ka ni, hubo pagkuan, kanang sani, kanang bako, subo pag sapatos, humana mata ka giscreen dito na po diriya sa airport security, hubo para ma-secure ka. That's the picture here. And in verse 24, Matthew 16:24, na si Jesus is on. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself. The word deny is to take off. Di ba? Excuse me. Na imong buon to imong mga presumption, mga baggages din mo sa imong life, but instead to take up his cross and follow me. If there is one thing na imong pasanon pag-abot sa baggage, it is your cross. Atong cross. So, dili atong banong asawa, akong pasanong asawa. Akong bana, because my cross, akong pamilya, akong boss, o sapat niya. Kisa na itong cross, o saya itong kaugalingon, di ba itong cross? Kasi pinaka number 1 kalaban nato sa kinabuhi, ato biyang kaugalingon. Ang pinaka din ako ganahan na tao, sometimes akong kaugalingon, maglagot ko sa kaugalingon. Maglagot ko ba yung ana? And sometimes, ang atong mga kalagos sa kaugalingon, atong gina-vent out sa ubang tao. Luwi atong mga ubang tao, igsoon. Now, siguro, makapangutan sa katao, asa man ako ni makita na way, asa man ako ni makita na gate. Because si Jesus, no, yung ginasulti na, there's this narrow path and there's this narrow gate. Now, in John 14:6, gisulti ni Jesus diya, Jesus said to him, I am the way. Asa mo pangitaon na way, ato babakog Davao, dito sa kuan, Glory Mountain, ato babakog sa isla, pangitaon ako ning way dito It's simple. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. That's why, dili ni siya basta-basta makitaan because you need to encounter Jesus. That's why you saw Jesus na gamay na dyan ang makakita ni, gamay na dyan ang pilihan ni. Why? Because it takes an encounter with Jesus in order to make that decision and so on. Ay, so, excuse na kaya. Mo si Pastora Dave, let's pray for Pastora Dave no kay dahil sa Cagayan karon kung sa ilang work-related na travel. And then in verse 9, Jesus, I am the door. It's this narrow way na si Jesus ang way son. So this Jesus pa sa verse 9,
I am the door. Na walay lain igsoon na pultahan na gi-provide ang Ginoo para maluwas ta igsoon. It's Jesus. If anyone enters by me, he will be saved. Igsoon. And will go in and out and find pasture, meaning that you are secured in Christ, and si Lord ay bahala sa imo. You will find pasture. You will find the rest. You will find your provision. You will find peace, igsoon. That's why dili tanang tao makadangop, dili makakita ni, because it takes a decision, it takes a commitment, and so on. It takes an encounter with Jesus. Wala ni sutis Jesus na isa siya sa mga dalan, but He is the only way. Iyang gi-claim na siya lang ang dalan, and so on. Wala ni sutis Jesus na isa siya sa daghang mga door, but ni sutis siya, I am the door. Daghan sa mga tao igsoon, they are living a life igsoon na kanang enjoy sa karon, instant gratification, enjoy nila ilang kinabuhi karon, but mag-suffer later. Enjoy now, suffer later. Pero sa tong pagpangalagad igsoon, no, we suffer now, enjoy later igsoon. I know the journey of a Christian life, isa ka disipulo ni Kristo igsoon, it's not easy. But kabalo ka, kung naa kay Kristo sim kinabuhi, kung gipili nato si Kristo, lindo tong kinabuhi. Why? Because there is a purpose, igsoon. Nanay kapuslan tong kinabuhi. True living only begins when we choose Jesus. Ang tinuod natong pagkinabuhi, igsoon, it only begins kung naa na si Kristo sa tong kinabuhi. Kaya mga tao, igsoon, na nara sa lingaw-lingaw, hala, kasi masuya pag itay, di ba, makita, uy, nagbiyahe sila din, travel sa din, bakasyon sa din, grabe, party dito, daghang kay mga butang, ipamalit lang, shopping. So, gina-enjoy, di ba? Enjoy nila ang life nila. But later on, they will reap the consequences. Sa ato ang pagpangalagad, igsoon, no, we have a purpose. Yes, na-struggle, igsoon, yung mga pag-anto sa itong kinabuhi, but later on, we will enjoy life, we will enjoy the peace, we will enjoy our eternity din nakauban si Kristo. Ano mga tao, sige sila kanang pangitag kalingawan. No naman sa permit sa party, sige sa puli-puli, uyab, klase-klase bang uyab, sige sila pangita, na paan? Nasa luho nila. Why? Because wala sila kalinaw. Nangita sila, kasi makasatisfy sa ako. That's why, no Christ, no peace. Kung makaila ka ni Kristo, makaila ka kalinaw. But when there's no Christ, wala kay Kristo, then there's no peace sa imong kinabuhi. Kanina kalinaw, it's something that the world cannot give. Di ba mo nagisulti ni Jesus, peace I give unto you, the peace that the world cannot give. It's the peace iso na dili jud na masabtan sa ubang mga tao, sa mga believer. So mga tao sila, gabi no, bisag na kay balatian, bisag na kay cancer, bisag na kay sakit, pero ngano mamalipay manggihapon ka. Pero nganong bisag dugay na kada na posisyon sa imong ginatrabahoan tungod kay wala kay backer, dili ka mosugot na kanabitong mo kanang himo kang kabit sa himo ni boss, daw dili man ka mag under the table, dugay man ka dinha, pero ngano man na effective kayo ka, ngano man na ang mga tao mo duol man gyapon sila imuha. Why? Because there is peace sa imong kinabuhi. Lahira ang kalinaw na nakay Ginoo og kalinaw igsoon na kanabitong kalinaw na taphaw lang kayo. Lahiram kalino na si Kristo. Kaning gihagit ni Jesus sila is dili siya bag-o. It's not something new. Actually in the Old Testament gi-challenge ni igsoon nila ni Moses. Before before sila cross dito sa Jordan River and enter into the Canaan igsoon, wa man sila nakatabok si Moses igsoon, apil man siya di ba? Nasilutas Moses namatay, wala siya nakatabok. But in the book of Deuteronomy, gi-challenge niya mga Israelites. Halos same sa challenge si Jesus, igsoon. Gi-challenge niya mga katauhan in verse 30, chapter 30, verse 90 sa book of Deuteronomy. I call on heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, pili, kinabuhi or kamatayon, panalangin o tunglo. Therefore choose life. Ihangyo si Moses na pili ang kinabuhi. Pili ang pagsunod sa Ginoo, and your offspring will live. Ang imong pamilya, imong mga kaliwat, mabuhay sila, ma-enjoy nila ang panalangin sa Ginoo.
And then, even after nakalatas na sa igsoon, nakalabang na sila dito sa promised land, nasubdue na nila ang tanang kalaban nila sa Canaan igsoon. Si Joshua, nipuli ni Moses, gave the same challenge sa mga katauhan. Di ba, na-occupy na nila, nasakop na nila ang tibok, promised land igsoon. Si Joshua, naghatag siya og challenge. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, kung lisod sa inyo na mag-alagad sa Ginoo, pili na mo kurang adlaw. Choose this day whom you will serve. Kinsa inyong pilion. Whether the gods of your fathers serve, kato ba mga Diyos, kato bang tinuuhan na gituman, gisunod sa inyo ang mga ginikanan, sa inyong mga lolo, di ba? Usay na tayong na tradisyon sa pamilya. Musuti ba mo may tradisyon sa pamilya? Mo na dyan yung naandan, amo dyan yung sundon, kay mo dyan yung gisulti sa akong lola, before siya namatay na ipadayon ang tradisyon na naandan, ingana. Sometimes mo ni babag sa itong papangalaga sa Ginoo. Niso si Joshua, katong mga Diyos, katong tradisyon na inyong gialagahan sa mga fathers beyond the river, or katong inyong nasundog nyo sa mga Amorites in those land you dwell. But na si Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Na ay pagpili, na ay commitment. Church, kinsay imong gilagaran? Whom are you serving? Kinsay imong gilagaran? Are you serving ba imong kaugalingon? Are you serving traditions ba nandan sa imong pamilya? Or are you serving the Lord? Diba? Gi-challenge si Jesus to really follow Him. And then si Jesus, another na example in the duha ka bunga, the two fruits. Remember, di ba, ang connection, dalan, o lapad, o masigpit na dalan. So, naghatag si Jesus of another example. Mabantay tani nila. Because kinina mga tawhana, it's either idatong kanila din na sa lapad, na dalan, na padulong sa kalaglagan, o din sa sigpit na dalan, na nagtudlo kang Kristo. So, the two fruits, in Matthew 7:15-20, nagsulti si Jesus, naghatag og warning si Jesus, beware, magbantay sa mga mini na propeta. Beware of false prophets. So, mga false teachers, false prophets, it's not karon lang, but throughout the history, even sa karaan pa, even in the Old Testament, na sila, nag-exist na sila. Sa may mga prophets in the Bible. Usually, kung musuti tag-prophet kay mananagna, tagna, kung sa'y panugma, kung sa'y panahon, kung sa'y bagyo. Kung sa'y mga propeta, kung sa'y mudaog sa eleksyon. Diba? Kisay mo sa mahitabo. But actually, dili nga ang trabaho sa mga propeta, dili sila managna, oracle, di ba? Usually, ang mga soothsayer sa padinhaan. But prophets, actually, ang trabaho nila is they say, kung sa'y revelation sa Ginoo. Kung sa'y ginapadayag, kung sa'y mensahe, kung sa'y pulo sa Ginoo, they say it. Pero ang problema, these false prophets or false teachers sa uban igsoon, they claim to be gikan sa Ginoo, pero in their message, their lifestyle lang kinabuhi is salungat. It's contrary to the Word of God. Even in the Old Testament, daghang kay mga false prophets na magpaduol diya sa hari. They want to be close din sa king, kay ang hari manggod igsoon. Before sila mato sa gera, dapat mo inquire sila sa mga propeta unsa may kuan sa Ginoo sa revelation ni Lord sa suklan ba nako niya ang kalaban or dili. Diba? Even sila David, mga hari sa Israel, before sa matugera, kisa may propeta din kisa may propeta, o sige pa niya, unsa man, mo na kalaban, sa maatong ba din silang atakihon o dili, pasagdan na sila. Ang false prophets, makakita sila, duol ko sa hari. Diba? Ang luwag, doon sa luwag, na-determine na. So, maningkamot na sila, namukad ito, mauyunan sila sa hari. Hari, sige, ito dyan, ihatag dyan sa Ginoo ang imong kadungganan, padaugon dyan ka sa Ginoo, ingana. They proclaim mga messages na didigi ka sa Ginoo.
Kaya para makabenepisyo sila. Para silang kwarta, igsoon. Even karong panahon na igsoon, no? Naga po mga false prophets. Iso ti pa Jesus who come to you in sheep's clothing. Sa gawas, buutan kayo, but inwardly, gabi ka mabangis na mananap. Sa Bisaya, pag i-describe, the ravenous wolves, mabangis na mga mananap. Nagsulti si Jesus na magbantay na sila kayo. Sometimes sila mga pulong, they sound religious, but they are motivated by money, fame, and power. O sa may ilang motivation nila, it's not God, it's not their love for the Lord, but the motivation is ang ilang kaugalingon na masecure sila, makakwarta sila, magdumay mo silang sikat igso. These false teachers only care kung unsay makuha nila gikan sa membro. Unsay ilahang mga maminas igsoon, dili kay unsay mahatag nila sa mga katawhan igsoon. That's why they are called false prophets. So na si Jesus, no? Unsa man nato na pagbantay ato ko galing na dili ta mahagbong ani mga false prophets because di ba sa balita na libag ang false prophet na dakpan no sa padina false teachers. So how can we guard ourselves? Unsa nato na mabantay nato ng kaugalingon gikan ani mga false prophets? So in Jesus verse 16, you will recognize them by their fruits. Mailhan nimo sila if whether they are really true believers o tinuod na mga magtutudlo o propeta sumala sa ilang mga bunga. Bunga, okay. For example, unsa ilang kinabuhi? What's their manner of living? Siguro mais lang mo. Kabalo mo mga false teachers, mga kulto, so mayo jud articulated kina igsoon ang ilang mga leader igsoon. Pero tawo ilang kinabuhi. Ang ilabang kinabuhi ba igsoon, nagpakita ba igsoon og pagpaubos? Ang ilabang kinabuhi nagpakita ba that they are faithful to the Lord? Ang ilabang kinabuhi nagpakita na nabas like kaluoy, compassionate ba sila towards sa ilang flock igsoon? E paminaw igsoon unsay content sa ilang mensahe? What's the content of their message igsoon? That's why in the book of Acts igsoon na mention kay dito na na-amaze si Paul sa mga taga-Berean because sometimes si Paul nagawali ang mga Bereans ginatanaw jud nila ilang scriptures sakto ba jud yung gisulti po basing patakal tudlo si Paul. So they were the Berean church igsoon, they were actively searching the word of God kung ang gitudlo ba jud ni Paul is naa ba jud sa Bible. If kung ang content sa ginatudlo ni Paul, ginawali ni Paul is naa ba jud sa Biblia. Tanawa ko say ay kitang tanan natin mga ganata naman na mga magwawali na ganata. Even ako na yung mga from time to time na ako ginapaminahan ng mga preachers igsoon na mga Amerikano, Pinoy, mga preachers igsoon. Kitang tanan igsoon natin yung ginapaminawan igsoon. But para tato kung say content nilang kung say ilang ginawali. Are they preaching Jesus igsoon? Ang ginatudlo ba nila is kamatuuran gika dina sa Biblia or ang ilang ginawali lang ba igsoon is something na muralag tama lang igsoon sa mga pagdasig o kanang something muralag mag-motivate na po igsoon. Yes, okay man jud naman na mga motivational na sermons ingon igsoon, but it should be rooted ang punot dulo, it should be Christ igsoon. Kaya di ba ang word is si Christ man, so si Kristo dapat ang pinakasentro diha. Dati nadyo ko yung mga kanang gina-look after, nadyo mga gina-idol jud igsoon, di ba mga preachers, kung mamino ko ka, grabe lindutas, mga wali, grabe, ma-motivate jud ka. But sometimes nagahangtong ta igsoon sa pagpangalagan, madisir na to ba na, siguro, ma-amaze ko sa akong, siguro sa ako ang ma-encourage ka, but wala ko gag-grow spiritually. Because the content silang message is not that spiritual. Motivation na siya, but not spiritual. Unsa may ilang ginawali ba igsoon? Kada bang para makamaganahan ng kamaminaw? Usually igsoon no, kisa pa to nagawali igsoon og kanang medyo hard, sakit-sakit na tinuod jud igsoon is sila gyud ang dili gyud paminawan. Even di ba si King Herod katong nagpaputo sa ulo ni John the Baptist. So tibi sa Bible na di jud gina si King Herod ni John the Baptist kay badlungon jud siya makita sila sa wayon jud siya ni John the Baptist. Pero ganahan siya maminaw sa mga wali ni John the Baptist. Na actually, friends gani. Sakit-sakit siya permitisuti ni John the Baptist. Ganahan siya maminaw sa mga wali ni John the Baptist. Ang isa pa dito, bantayan nato sila silang bunga. Unsay epekto sa ilahang mga ipangtudlo.
Unsay effect sa ilang teachings? Unsa man, ang teaching ba nila is nagdagdag ba sa problema sa simbahan? Ang teachings ba nila is nagdagdag ba na pas-unon sa mga membro, sa mga hearers nga? Or ang mga mensahe ba ni Igsoon, no, ang effect ba sa message ng mga prophets o mga teachers Igsoon is nakatabang ba sa growth sa mga hearers? Di ba? Unsay ilang lifestyle, unsay ilang ginawali, o unsay outcome sa ilang ginawali. Mo ni bunga na dapat atumantayin sila Igsoon. And then in verse 17 and 18, gi-contrast ni Jesus na pud ang maayo na mga bunga. Because remember na ang kaning mini na mga propeta, magtutudlo Igsoon, no? Their fruit, makita to niya Igsoon, their fruit is bad. Why? Because motivated sila sa ilang selfish desires. Motivated sila sa ilang tawhanon, lawas nun o ilang mga pangando Igsoon. But in 17 to 18, isuti Jesus, so every healthy tree bears good fruit. Pangutan, kinsa maning tree diri. Where's this tree? Kita na di ba? I-describe diri. We are the tree. Kita di ba ang mamunga? We are the ones who will bear fruit. But the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit. Napangutan na. Kung sa mga factors ng ang kahoy mamunga og lindot, mamuna siya lindot ng mga bunga. Kasi mga factors na dapat natong i-consider kay para ang kanang kahoy mamunga. Siyempre, yuta, di ba? Taon mong yuta. Kung ana siya natanom Igsoon, mutubo na siya sa mga batuhon Igsoon, siyempre, mo ba din itanom sa mga lapukon, di ba? Mamatay, na siya. Malumos na siya. Kung kana siya natanom Igsoon, is good na siya para sa mga lapukon na kanang mga kuan, na mga yuta. Alang ba, itanong siya sa kuan, sa bato, di na siya mutubo. It's always about the foundation. A good tree is rooted in Christ and in the Bible. If gusto kita nalindot atong bunga Igsoon sa atong kinabuhi, we should be rooted in Christ and in the Bible. Colossians 2:6-7, so to si Paul, therefore as you receive Christ, Jesus the Lord, walk in Him, padayon sa pagsunod niya kaniya. Di ba? Rooted and built up. Nagamit ni si Paul Igsoon og agricultural term o engineering na term Igsoon, no? Naggamot jud kada sa iya ha, o kada bitong gipanda jud kadiha sa iya ha. And established in the faith. In our walk with God Igsoon, if kung ang pinakasentro sa tong kinabuhi jud Igsoon is our love and our desire to be with Jesus Igsoon, no, atong gugma din sa Ginoo. And if we are like the Bereans Igsoon who study our Bible Igsoon, who read our Bible Igsoon, then we will have good fruit. If our foundation is Christ ug ang Bible Igsoon, dili not the human teachings, the human traditions Igsoon, we can be assured of good fruit. Nakakita na ba kag kahoy na nagutong-utong para mamunga lang? Nakakita ba kag kahoy na para mamunga lang? Di ba wala? Dependent ang kahoy sa unsay naa sa ilalom. Di wala nagutong-utong mamunga ka dili, di ba? It's dependent upon the soil. It's dependent upon the roots Igsoon. And what is this fruit na makita natin sa kinabuhi? So, dito po in Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit. If you have the Holy Spirit sa imong kinabuhi, and that is what we receive Igsoon, the moment we repent, believe, and receive Jesus Christ as our Lord and Savior, di ba? Ang Holy Spirit na sa tuwa. Anam-anamon ta di ba na i-change sa Holy Spirit. And these are the fruits na makita sa kinabuhi: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are the fruits. So, fruit lang ganyan, no? Fruit. Magbabay sa takang kano, Pastora Dave, kaya na yung sundo. Nagbabay siya. Yan ang sundo nila. So, let's continue to pray for her nung nasa ilang biyahe sa Cagayan pagbabalik. Okay, and then, kung makita ito Igsoon, no ba? Sometimes mag-struggle ta. Naggamay ra mag-changes pa sa akong kinabuhi. Maggamay pa. Isipin ka, maggamit. Sa term ng gamay pa na prutas. Di pa dyan sa matawag na prutas. Alanganin pagitaw.
Basta mo na siya igsoon, di ba? Gamay pa mo dyan changes na kita sa life, it's okay. Padayon lang igsoon. Wala man ta naglumba diri ay igsoon. Padaghanay bunga sa pagina. Just submit to the leading and to the ministry of the Holy Spirit sa imong kinabuhi. Kung imong ikumpara imong kinabuhi dati na wala kay Ginoo o karon iso na kay Ginoo, unsay kalahian? Makita ba nimo ang kalahian igsoon? Yes, natay mga struggles na mura pa ko, struggle pa ko din na area sa akong life, mura pa ko mastumble ko gyapon ko din na area sa akong life. But kung i-compare nimo sa imong kinabuhi dati o karon igsoon, unsa may mga changes igsoon. And I believe igsoon na adyo na kalahian. Dati murag wa jud ko'y patience sa puto na jud ko, wala ko'y self-control, but karon murag makapugong-pugong na ko sa akong kapungot kaulit o dali kanong makapasaylo na ko karon. I have self-control. That is a fruit. Ayog feel mo insecure ka magang uban sa manasla. Pasag din ang Ginoo mamuhat sila, focus ka sa puy ministry sa Ginoo sa imo. Diba? Ang bunga, it's a natural outcome na igsuon na mabusong kinabuhi if we are rooted, kung maayo ang atong ugat, kung lalom atong ugat, kung ligo na itong mga ugat igsuon. Kung i-compare nimo sa mga false prophets, itong ang bad tree, bad na ilang fruit, why? Asa man nakaugat ang ilang desire, sa ilang kaugalingon ra. Shallow. Pangit o bunga. Pero kung ang isang Kristiyano, ang ugat niya igsoon isik kang Christ, ang Bible, lindot ang yung bunga igsoon. Season na, remember igsoon na season na po datong pagbunga. May mga times na mag-struggle ta. May mga times na ma-overcome na itong mga struggles na to. And then verse 19 to 20 igsoon. Here's a warning na gisulti ni Jesus. That every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, maging gibag na po ni Jesus, mailahan ninyo sila, pinahagis silang bunga. Because remember that ang simbahan, it's an open place. People musulod gawas din ha. Daghay mga tao na mo, they will be claiming that ako born again man ko, bata pa ko born again ako, bata pa ko Kristohano na ko, nagdugan ako ng membro ng simbahan, dugan ako ng alagad sa Ginoo. But silang kinabuhi, what do you change? Asa na problema? Asa man ng problem if there's no change ang kinabuhi. Because daghan ko'y makita, so na yes, dugis sa papangalagad, but pag abot sa balay, dako problema sa balay. Na mga ibang ganito, mga elder, mga deacon sa simbahan, pero pag abot sa gawas, grabe man sila mga monkey business. Daghan man mga problema, mga sekreto na mga bunal lang iso, mga sekreto ng mga sins. Does that qualify ba as a tree that bears na walay maayong bunga? Asa man ang problema, igsoon? Then let's go to point number 3, exalted rea, igsoon. Di ba, usually hindi mahadlok, igsoon, to followers in verse 21. So, hindi mahadlok ba? Mati ko karon lakan nakasala, gaw ganyan si matug imperong noon ni. So, verse 21, exalted rea, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Di ba? Magkumaminot, magmahadlok na di ba sa mga impyerno ba kuha niyo sa ba? Asa problema diri ang? Asa nisulti pa Jesus, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Notice na naiduha ka klase na followers diri ang. The one is nagatawag-tawag siya og Lord kay Jesus, and the other one, same person, nagatawag na po siya og Lord kay Jesus, but he does the will of his Father in heaven. Now, notice, dali ra kayo na makasulti ta og Ginoo. O say mga makwarta, "Uy, Ginoo ko." Diba? Dali ra kayo makasulti Ginoo. For us, dali ra kayo makasulti, "Uy, Ginoo, Ginoo, Ginoo." It's easy for us to say God. In connection to the false prophets, it's easy for them to represent God. Alagad ko sa Ginoo. Diba? Anak ko sa Ginoo. Sa padinadagang ka, they represent God. But, dili nato mailad si Lord. Jesus
knows about His true followers. Notice also ginabalik-balik na word din na, it's the Lord. Lord, the question here is whether you really make Jesus as your Lord and Savior. The question is Lordship. Kaya daghang mga Kristohanon, namusulti na si Jesus akong Lord, Jesus akong Savior, but in reality, si Jesus lang ang ilang Savior, but Jesus is not Lord. Because when you say na si Jesus akong Lord, meaning na I am totally surrendered kang Christ. This mga sins na ako dati, kato mga relasyon na ako dati, kato mga binuhatan ako mali na dati, nakabalo ko na di dyan magkapahimungot sa Ginoo sa kinabuhi. I will surrender them to Christ and si Jesus may mag-lead sa akong kinabuhi. When you say na si Jesus akong Lord, siya may mag-lead sa akong marriage, siya mag-lead sa akong pag-eskwela, siya mag-lead sa akong mga negosyo, siya mag-lead sa akong trabaho, tanan aspeto sa akong kinabuhi, si Jesus ang magdumala. Because dito pwede mo sutin na Jesus is my Lord, pero sa likod igso, natin ginabuhat na illegal. Natin ginabuhat na mali. Is that Lordship? Sige lang, Lord, makatights bitaw ko sa imo ni Lord. Sige lang, under the table, Lord, ilan yung taksan, Lord. Sige lang, makatights bitaw ko sa imong katabal sa imong gingarian. Do you think that's the kind of Lordship na ginapangay ni Jesus? That's why, nisod si Jesus, not everyone, Lord, Lord, will enter into my kingdom. In other words, these people who claim to be Christians, who claim to be Lord, and Jesus is Lord, is not totally surrendered to God. It's easy to say, so na Kristohanon ko, inborn Christian ko. But they are not totally surrendered to the Lordship of Christ. Ang gipangayo ni Jesus igsoon is surrender biya jud nato igsoon. And what is this will of Father igsoon ni Jesus? But only the one who does the will of my Father. Ano sa ning will ni God para sa tuwa igsoon sa will sa Father sa tuwa? John 6:37 to 40. Igsoon ni Jesus sa will sa amahan. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Silindot kay Ikson na. Tanan ihatag sa amahan sa ko, ako yung ampingan, di yun sa mawala. For I have come down from heaven to do not my own will, but the will of Him, talking about the Father, who sent me. And this is the will of Him who sent me. This is the will of the Father, that I should lose nothing. All that He has given me, but raise it up to the last day. Nagdagdag pa si Jesus, another ka ng will sa Father. This is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. The will of the Father, igsoon, is for us to surrender din ha sa iyang anak. To be totally surrendered to Him. To make Jesus as our Lord and our Savior. It's not just, Jesus is my Savior. Jesus is my Lord. Kung sa'yo magugno ang trend sa ito, karoon natin ka ng boyfriend Jesus type, bitaw ka ng matag, friend ra ka na si Jesus, nalimtan na ito ang iyong Lordship. Church, pangmatana. Usa man, are you a church goer or a disciple? Sa ba, bench warmer lang bata? Muing ko na sa simbahan. And pili na to, Christian ako, nakasudong simbahan. Pag din ako, Christian ako, na nako'y deposito for the whole entire week. Or are we a disciple? Na from time to time, nag-struggle ta sa galingon in the, Lord, ako-struggle, but I chose your Lordship, Lord. Kani akong gina-struggle, Lord, bisag lindot kini na-offer, Lord, sa kuha, pero kabalo ko, Lord, na makasala dyan ko din. But Lord, I will trust in your Lordship. Di na ako nadawato because kabalo ko that ikaw na yung bahala sa ako, God. Many wanted Jesus as a Savior but not as Lord. That's the sad reality sa daghang mga Christians karon. No wonder, dahil mga simbahan na nagdaghang kayo mga membro igsoon. But they do not emphasize the Lordship of Christ. May ba, mga tinagitawag nato na prosperity gospel. The Lord wants you to become rich. Mudato ka, maayo dug simbalate. Yes, part na siya sa will ni God. But ang pinakadako igsoon na will ni Lord igsoon
is for you to surrender to His Son. Diba? Prosperity gospel, muhatag ka ni, ibalik na ito, pila ka times 1,000, diba? Apakpak ko mga tao. Ma-encourage ta. The prosperity gospel, the health, wealth gospel is all. But the true gospel tells us to surrender to Jesus Christ, to repent, surrender, and receive Jesus Christ. 22 to 23, nagdagdag si Jesus. On that day, many will say to me, Lord, Lord. Bakit ako ba, Lord, Lord? Did we not prophesy in your name? Talking about the judgment, on the day, talking about the judgment, no? Paghukom sa Ginoo. Di ba, Lord, na nagpropesiya, nagwali man mi sa imong ngalan, nag-cast out bagay mi mga demonyo sa imong ngalan, naghimo gaming dagko mga butang sa imong ngalan. Di ba? O sa judgment ni Christ, then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Gi-expose ni Jesus those people who sounded religious and did religious deeds but have no personal relationship with Him. Dali ra kayo, sultan na mag-igsoon, dali ra kayo mamuhat. Igsoon na, mura mo appear, bitaka, for example, pwede ko magwali sa inyo o powerful na wali, dindot lang kay igsoon na mga words gamiton, pero wala ko personal relationship with God. Pwede na mayo kay ko mawali, mayo kay ko mo storya, pero pag-abot sa balay, ginabugbog na akong asawa. Nag-cheat day ko sa iya. Pwede kay na, nawa mo kabalo. Pwede na lindot kay kong ministry, lindot kayo yung simbahan, daghang kay mga membro. Nabay anointing na makapawala mga demonyo. Eh, basing mas tako pang demonyo, mahawat ta, di ba? Mas hawad pa yung demonyo, mahawat. Di ba? Daghang mga ministry, lindot kay son. Pero dako yung mga tinaguan ng mga kuan na wala di ko kaila sa Ginoo. Wala ko yung personal relationship ni God. Na wala ko ginabadlong sa Ginoo. Wala di ko ginamold sa Ginoo. Diha din na qualification, di ba? Musulod. God is not impressed with how much we have achieved in life or service to Him, but rather how much we are surrendered to Him. Lisod o ikson. Lisod na everyday you surrender to Christ. Lisod na everyday na mo surrender ka sa because you are fighting against your flesh. And kanabitaw ang spirit sa imo, ang Holy Spirit na sa imo, it's fighting against your flesh. Ang isuti pag ni Jesus dira, those people whom Jesus said, I never knew you, igsuon. Di ba mahalog to? Basing malaglang, mas may perno pa ni. These people, naging ng Jesus na wala ko nakaila ka ninyo, pahawa ka na ko. This does not suggest a person na mawalay ang kaluwasan, but rather, it is a person that in the first place, wala siya naluwas. I never knew you because wala man mo gidawa si Jesus Christ. I never knew you. Diba? It's very important that Jesus Christ knows us. In the book of Revelation, I think it's the church in Philadelphia, nasutis Jesus na, it's okay because I know you. I know your struggle. Nag-antos mo karon, but it's okay. Ay kabala ka, bakus hapit na kumubalik. Pangutan na igsoon, kaila ba si Lord sa imuha? Diba? Lahi ra igsoon. Do you know God? Is Jesus your Lord and your Savior? Igsoon. Because in the end, there is one basis of salvation, and it's not our works, igsoon, no matter kung sa baka kamayong wali, kung sa baka kung isa mulabay ba ka, mga tumba ba mga tao, gabi ka mga charismatic gifts, igsoon, not our spiritual works, but it's knowing Jesus and being known by Him. Diba? Nisutis Jesus, I know you, that you have little strength, but you did not deny my name. So, pinya sa Revelation. Therefore, diba, i-bless ta mo. Do you know Jesus as Lord? Or do you only see Jesus as a Savior, as a friend,
as a healer, a provider. Kanang tanan igsoon, it is all interconnected. Na pinakasinto da igsoon, it is His Lordship. So pangutana in the last, is Jesus the Lord over your life? Siya ba ang imong galagaran jud igsoon sa imong pagpangalag, imong pagkakristohanon? Unsay rason nga nang gasimba ka? Unsay rason nga gapaningkamot ka na mabago imong kinabuhi? Unsay rason nga igsoon na nakadini karon? Is it because of the Lordship of Christ? Or is it lang na morag simba lang ko kay para feeling na ko throughout the entire week buutan ako? This is a question na dapat natong ipangutanas no kaugalingon every day. Kitang tanan, no? Ako, ikaw, kitang tanan igsoon, we are always subject ani na pangutana every day. Is Jesus the Lord my life? Eh kung di na ito matubag na karon igsoon, we miss a crucial step in our salvation igsoon. If we do not recognize Jesus as my Lord and as my Savior, then salvation is impossible kung di mo i-recognize si Jesus. Mao daghan ng mga tao na di sila mga lagad sa Ginoo because daghan sila i-give up if they will follow Christ. But if we truly surrender ourselves din na kang Christ, wala atong i-recognize ang iyang pagagino sa itong kinabuhi, to submit and obey Him, we can be sure to enter into the kingdom of God. So every day, ask yourself, Lord, surrendered ba ko sa imo? And I hope na kitang tanan, we are all totally surrendered din na kang Kristo. Manindog ng tanan iso, let's all stand and meditate sa message sa Ginoo karong kabuntagon. So, at the end, si Jesus naghatag lang challenge sa mga katawhan. He will not enforce everyone or He will not force anyone to follow Him. He just simply offered them the way padulong diya sa gingharian. You have the option to padayon ka sa imong kuan, di ka pugna sige, padayon ka sa imong kahilayan, padulong ka, padayon ka din sa imong pagkinabuhi na daotan, di ka pugna sa Ginoo. But when you choose Jesus Christ, because you choose na ba mag-antos ko karon, pero ang eternal na balik ani sa kwa is very rich, very kanang it's worth the suffering, it's worth the risk, then it's okay. I hope na kitang tanan, we are totally sold out sa gospel ni Christ. Now, siguro if you are here today and you're still not sure kisa ba si Jesus sa imo, take the time and take the moment to really understand and to pray to God, Lord, reveal yourself to me. I want to know you more pasong kinabuhi. Because kung giyon sa to pag-ila si Jesus has eternal consequences. So, what will you choose? Life, death? The narrow gate or the wide gate? To bear fruit kung dili ka mamunga? Will you choose to be recognized by God or to be rejected by God? Di man ako na mahimo na decision para sa imo igsoon. It's only you. But hopefully, karon, we make that decision to follow Christ. Let's pray. Lord, we thank you, God, that you provided a way for us. We thank you, Lord, that sa mong pagsunod diha kanimo, you are gentle. You are kind. You are patient, Lord, with us. Even, Lord, dahil mga times that mapakyas me, sometimes, Lord, mag-doubt me sa mong pagtuo, sometimes, Lord, maluya me, sometimes, Ginoo, makalapas me dahil sa mong sisig kataon mo. But, Lord, you are patient with us. And we just pray, O God, na sa bisag ginagmay na bunga sa mong kinabuhi, O God, imo nang i-bless and you will take care of the fruit unto the Lord na daghang pa mga bunga sa mong kinabuhi ang makita nimo. And
other people will see and enjoy these fruits sa mong kinabuhi. And we pray, O God, na we will really have a personal encounter, personal relationship with you. Lord, if naman may kaigsuunan, O God, that who are not yet sold out with the gospel, who are not yet sold out with your Lordship, we pray, O God, that you will reveal yourself in a very special way, ikaw magkapamos ng kinabuhi, that they will fully recognize you as Lord and Savior. And for us, O God, for the people here, O God, who are fully committed to your Lordship, we pray, O God, na di mo sila pasagdan. And as our Lord, you will see through, O God, sa matag among kinabuhi. In every season, O God, naman sa abunda, naman sa kadagaya, naman sa kalisod, kakulangon, O God. Since you are our Lord and we trust your promises, salamat, Ginoo, that you will provide these things. Naman sa kaluyahan, O God, you are our Lord and you will renew our strength, O God. If na may mga times that we are doubtful, you are our Lord. And renew our minds, renew our thoughts, God, to fix our eyes upon you, Lord Jesus. And Lord, it's comforting to know, makadasig na makabalo kami, God, that you know us because we chose to know you. Because we know you. We have a personal relationship with you. Sa among journey, Lord, makaabot mi diha sa among promise, sa imong promise, God. In this journey, kabalo mi, Lord, that di man yung pasagdan. Even, Lord, na samtang among ginalukdo among cross every day, kabalo mi, Lord, that your grace is sufficient enough para sa matagos sa kanamo. That your strength is made perfect in our weakness. Makasali kami dahil sa imong kamay. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ay, hello. Amen. God-bless pa tang tanan. Amen. So, aniya na po Ay. na karon sa paghatag sa ato mga tithes and offering. Before ito mahatag na ko'y basahon nga verse diri sa Lucas